Ang Yes, please. tumor ay abnormal growth ng mga cells at ito ay lumalaki uncontrollably. 90% na dahilan kung bakit nagkakaroon ng bukol ay dahil sa mga pagkain tulad ng baboy, baka, chicken na matatakbuhan sa processed meat tulad ng ham, spam, bacon, hotdog. Sisirain niya ang mga cells at hindi ito makakapag-repair. Therefore, ito ay nagpapalaki ng tumor. Nagiging aggressive at mabilis itong mag-grow. GMO, ito ay matatapuan natin sa mga feeds ng mga isda, katulad ng cream dory, tilapia, bangos. Ito ay nagkukos ng sari-sari, sakit at hormonal imbalances sa atin. Pangatlo, sugar, pagkain na to ng mga tumors, they make tumor more aggressive at they make tumor multiply fast. Kung ikaw ay may nakakapangbukol sa iyong katawan na maaaring nasa leeg, breast, tiyan, ito ang laging areas na pinagtutubuan ng tumor. Ibig sabihin nito, may warning signal ka na. Tigilan mo nang kumain ng mga pagkain na ito sapagkat ito ay magpapalaki lamang ng iyong tumor. MSG, matatakbuan sa mga instant noodles, sa mga junk food, high fructose corn syrup. Ito pala ay silent killers na nakakakos ng cancer at make tumor grow fast. Okay, so ibabahagi naman ni Ate Mirna this afternoon kung ano nga ba yung mga pagkain. Kasi kanina in-identify natin, di ba, kung ano yung mga food na nagpapagrow, nag-encourage sa mga tumor. Pero ngayon naman, ano naman yung kabaligtaran, yung magpapaliit sa kanila? Okay, tumor grows because of you are eating dead food na nag-decay, na nag-decompose, na pinagbahayan ng trillions of bacteria, puro toxin. Kailangan ko ng protein galing sa meat. Saan ako kukuha ng protein? Kung pwede kang makakuha ng ibang source ng protein mo, meron naman tayong substitutes sa gulay na alam mo naman na hindi magkukos ng angiogenesis or blood supply sa tumors para sila ay mag-grow. Why don't you stop feeding your tumors? Kung gusto mo i-shrink ang tumor mo in a natural way, change your diet. Definitely, yan ang number one way in order to shrink your tumors. Remember, sa whole food plant-based diet ay isang alkaline food, hindi makakagrow ang mga tumor. Ito ay tinatawag na anti-tumor kasi ni-stop nila ang blood supply, pinipigilin nila ang paglaki at pagdami ng mga tumor. Aside from sila ay superfood, close to nature, real food, all natural, sila ay high fiber, nafa-flush nila ang mga toxins sa ating katawan. So, sa colon natin, walang nabubulok, walang namamaga, at walang bumabara, walang pinagbabahayan ng bakterya dahil malinis ang iyong colon. Yan. Okay. Meron din bang mga herbs na makakatulong para mapaliit po yung mga bukol or tumor? Okay, dito sa Tree of Life, ang top of the line namin na ginagamit dito ay Chiroian pills or Chichirica or Periwinkle. Talagang tumor shrinker siya. Of course, turmeric. Ito ay may curcumin. Ito ay tumor shrinker. Ang susunod ay ginger. Parang salabat lang yan. Huwag mo lang lagyan ng asukal para naman makontra yung kanyang anti-tumor property. Of course, guyabano leaves. Pakukuluan mo yan at iyong gagawin tubig. At lagyan mo siya ng garlic. Itong garlic na to mayroon tinatawag na alisin, antibacterial, antiviral, anti-inflammatory, anti-tumor. Napakaganda ng garlic. Pwede mo siyang kainin. Pwede mo naman siyang pakuluan kung hindi mo kayang nguyain ang sulfur effect ng garlic sa dila. Okay. Ate Mirna, meron pa ba kayong ibang mga pamamaraan para ma-shrink yung tumor the natural way? Okay. Ang ating ginagawa dito, pagka may bukol siya sa abdomen o kaya may myoma, nilalagyan natin ng castor oil pack at lalagyan natin siya ng hot compress para mag-shrink. Pagka naman sa may bandang breast, nilalagyan natin ng charcoal patch. Sasamahan natin ng virgin coconut oil, gagawing paste at ididikit sa may bandang breast. At of course, hydrocolonics, ang paglilinis ng colon, ang pagtanggal ng acid at toxin sa ating colon upang sa ganon, walang bakteryang mamuo, walang mamamaga, walang babara, hindi pagbabahayan ng trillions of bacteria, hindi mamumuo ang bukol. At of course, meron tayong tinatawag na mega dose of vitamin C. Nagbibigay kami dito ng 25,000. Talagang tumor shrinker ito. Yeah. Okay. Ngayon naman, Ate Mirna, ituro mo sa amin paano maiiwasan ang tumor.
Okay. Number one, do not use contraceptives kasi anything na foreign, it welcomes tumor to grow. Change your lifestyle, iwasan na yung mga pagkain ng tumor. Pangatlo, kung ikaw ay gumagamit ng microwave sa bahay mo, ito ay huwag mong gagamitin na kasi may radiation dito. At kung gumagamit tayo ng mga plastic container, ating iwasan na to sapagkat ang plastic ay may tinatawag na harmful chemical na nakakakos ng tumor growth. Of course, kung ikay gumagamit ng Teflon, yung black niya, pagka matagal mo na siyang ginagamit, ay natatanggal, sumasama sa pagkain kinakain natin. At kung ikay gumagamit ng ward bra, naiimpede ang blood flow at nakokos ng inflammation, nagwe-welcome ng mga tumor growth. At kung ikay gumagamit ng deodorant, tigilan mo na sapagkat the harmful chemicals closest sa ating lymph nodes. So instead na deodorant ang gamitin mo, gumamit ka lang ng baking soda na nilagyan mo ng tubig. At of course, kapag tayo natutulog, nakakapagpampatulog ang mag-cellphone muna hanggang sa nakatulugan na natin ang cellphone sa ating tabi. Nako, iwasan na natin sapagkat yung radiation na makukuha natin dito ay siyang napakalakas kapag katabi natin ang cellphone sa pagtulog. Okay, so yung iba nangangamba pag may nakapa silang bukol, baka akala nila cancer na agad. Pero kanina may na-mention din po kayong mga palatandaan tungkol sa kapa, kung ano yung texture nung nakakapa po nating bukol. Okay. So, ang nakakapa nating bukol, isa sa mga tanong natin kung ito ay cancerous or benign. Pag may nakapakang bukol, huwag kang matakot. Ibig sabihin na ang clock ay nag-a-alarm na change your lifestyle. Don't look at the pagkain ng tumor na nabibigay ng blood supply sa ating tumor na to make them grow. So, stop looking at them. Don't eat them. Don't touch them. Get away from them. Surely, you are on your healthy journey na your tumor will definitely shrink. Okay, so another commonly asked question, Ate Mirna, kung may makapang bukol, magpapabiopsy na ba agad? Ayan, kailangan ba? Oo. Of course, pag may nakapakang bukol, ito ay hindi nangangahulugan na ito ay malignant kasi magpapabiopsy ka upang sa ganun malaman kung ito ay benign or malignant. Subalit, the best thing to do pag may nakapakang bukol sa katawan, two things lang ang dapat gawin. Tanggalin ang basura sa katawan, huwag maglagay ng basura sa katawan sa pamamagitan ng pagkain ng mga processed meat at processed foods. Yun lang, dalawang yun. If you are able to do it, you will not fear tumor to grow. You will not fear cancer to progress. Kung ikaw may bukol, nakakapa mo, ay huwag mo itong pababayaan at isa walang bahala. Aksyonan mo ito hanggat maaga sapagkat treatable ito. Magsishrink ito naturally, hindi mo na kinakailangan pa ng operasyon. So, ano yun? Tanggalin ang basura sa iyong colon, mag-change ka ng lifestyle at say no sa mga processed meat. Don't touch it, don't look at it, iwasan mo ito. Surely, you are on your way para mag-shrink ang iyong tumor.